Puspusan na ang paghahanda ng mga residente at otoridad sa Nauhan Oriental Mindoro na nasa wind signal number 1 ngayon dahil sa bagyong Opong. Hinaing ng ilan, malaking tulong sana ngayong masamang panahon kung hindi naging guni-guni lang ang mga ghost control project sa kanilang lugar. Balita hatid ni Bea Pinlac. Bakas sa bahay ni Mang Ronil sa Barangay Apitong, Nauhan Oriental, Mindoro, ang epekto ng paulit-ulit na pagkalubog sa baha. Ang sahig at dingding na nabubugbog ng bagyo, tinatapalan na lang daw niya ng kahoy para hindi tuluyang bumigay. Minsan tulog kami, tapos yung aso ay maingay. Pagbaba namin tubig na pala. Tapos minsan nadadala yung kung anong mga nasa baba na anod, hindi namin alam, baha na pala. Kami ang kawawa, babahain. Talong-talo, ma'am. Kaya sa nagbabadyang paghagupit ng bagyong Opong sa probinsya, bakas din sa mukha ni Mang Ronil ang takot dahil sa posibleng pinsalang idudulot nito. Kung hindi lang daw sana naging ghost project ang mga pangontrabaha sa kanilang lugar, maiibsan sana ang paulit-ulit na problema. Medyo nakakasama ng loob. Kumbaga pira yun namin, tapos doon inilagay sa flood control daw. Kaso wala naman. Kung meron sana nun, di malaking tulong sa amin, hindi kami babahin dito. Hindi na kami mamamangamba na uulan na naman, baha na naman ito mangyayari. Pati hanap buhay ng mga magsasakang gaya ni Mang Alan, malulubog na naman daw. Yan pong palayang ito, yan pong mga nakita natin yan. Yan po ay talagang lubog po sa tubig yan. Ang nangyayari po sa amin, nagiging kaawa-awa, maliliit na katulad namin, na wala pong ibang inaasahan kundi po makisaka or may palayan. Yung flood control na yun, sayang. Kung dito nga sana napalagay, edi sana wala na po kaming... Nung bumisita ang DPWH sa Barangay Apitong, hindi matunton ang 3 proyektong kontrabaha na pinondohan at idiniklarang tapos na noong 2024. Ngayon, puspusan ang paghahanda ng mga otoridad para sa bagyong Opong. Magkakaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan doon sa ating mga kabarangay na malapit dito sa yung mga prone na area na binabaha upang wala pa man po yung baha ay palilikasin na po natin. Kung kinakailangan lumikas, pumunta na sa mga ligtas na lugar or yung mga evacuation center or yung mga kamag-anak nilang may mga malalaking bahay na pwede nilang tigilan pagka dumating yung bagyo. Inilatag na rin ng provincial government ang mga plano nito para paghandaan ng bagyo, tulad ng preemptive evacuation sa mga residente sa vulnerable areas. Suspendido na rin sa Biyernes ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, pati sa government offices sa Oriental Mindoro. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.